Pag-uusapan natin ulit guys yung tungkol sa batas nila tungkol sa mga bata. Kasi dito guys, maganda talaga to guys na malaman nyo. Kasi importante to na kapag sa pagdating ng panahon may mga anak na kayo, at least alam nyo ang batas dito sa Sweden na ganun pala. So mapaghandaan nyo na bago kayo pupunta dito kung may anak kayo or pagdating nyo dito mga anak kayo, ganun. At least alam nyo na ang mga bata dito guys, grabe talaga. Mataas yung nila sa mga bata. Pinapakinggan talaga ang mga bata guys. So kahit sa school, alam nyo kahit sa school, pag nakita nila, pag napansin nila yung bata malungkot. Kasi marami dito guys na kahit na hindi lang Swedish, mostly talaga yung mga taga ibang bansa, yung ibang lahi ba, na yun, alam mo naman siguro sa lugar nila, sa country nila, iba yung treat din nila sa pagdisiplina sa bata o ganun, sa ibahay nila, mga sigawan o mga ganyan. So hindi talaga pwede yan dito sa Sweden guys. Kasi ang nila is matrauma daw yung bata kapag sisigawan mo, ganun. So, kahit sa school guys, kapag mapapansin ng teacher yan na ang bata is, halimbawa malungkot o ganun, kakausapin nila yan. Tapos, magsumbong yung bata na may problema siya kasi nga laging pinapagalitan sa bahay, ganun. So, bakit pinapagalitan yung bata? Ganun. Ang dami nilang tanong guys. Tapos, yung teacher, tatawag yan sa guys. Magsusumbong yan doon sa social nila sa opisina. Magsusumbong yan. Tapos, ipapatawag yung bata. Tatanungin yung bata kung bakit ganun, bakit siya malungkot. Tapos, papatawag din yung mga magulang. Ganun. Ganun dito guys. Ganun. So, hindi pwede na may problema yung bata kasi nga mapapansin ng teacher, mapapansin sa school, tapos anong tawag nito, mapapansin sa school, tapos ipapatawag talaga yung parents guys kung ano yung problema ng bata, kung bakit ganun. Lalo na kapag umiiyak yung bata guys. So ibig sabihin na may malaking problema talaga yung bata. Pero maganda din naman talaga guys. Ang ganda. Kasi nga na-monitor nila yung bata. Siyempre, kaysa naman